O mga kids, kung available ang mga gamit na kagaya nito sa inyong bahay, pwede nyo nang kunin at saka sabayan nyo na kami sa paggawa ng birthday card. Sige, Ate Jiang, simulan natin. Sige, ang una natin gagawin, kakat natin tong karton. Gagawin nating rectangle. Ngayon, ikakat na natin siya. Yan, mag-ingat kayo mga kids sa gunting ha. Pag gagamit kayo nito, siguraduhin nyo na kasama nyo yung mga ate nyo o kaya ang mga magulang nyo. Kasi baka masugatan kayo para magkaroon kayo ng proper guidance sa paggamit ng gunting. Yan, nakat na natin yung cardboard natin. Ngayon naman, susunod natin gagawin, pwede natin ilagay ng cover to, pero i-fold muna natin siya. Yung natitirang 1 inch dito, i-fold din natin. Diba? Tapos, sige, pwede nyo rin i-adjust yung size na gusto nyo, kung gaano kalaking birthday card gusto nyo ibigay. Pagkatapos, lalagyan na natin ng design. Ang gagawin natin, cocoveran natin ng colored paper. O kahit anong design na gusto nyo gawin na pwede nyong ibalot dito sa card. Actually, pwede nyong kulayan yung mga cards, pero bahala po kayo kung gusto nyong i-cover or kulayan. Kasi pag inalayan, sayang naman yung ano. Oo. Kasi meron namang mga... Meron naman tayong mga excess gift wrappers, kaya pwede natin gamitin. Sige, ikakat natin according dun sa size ng card. Pang cover. Ano ba? Bahala po kayo sa mga designs na gusto nyong gawin. Yan, lalagyan ko naman ng design itong isang side ng card. Mga kids, nalagyan ko na po ng design yung loob ng card na gagawin ko para kay Dayan. Si Ate Rosel naman, nagawa niya na rin yung ng design sa labas. Ito po. Ang ganda, di ba? Ano man susunod natin gawin, Ate Jiang? Yan, nalagyan na natin ng design sa loob. Ngayon, sa labas naman. Cut natin to. Yan, nalagyan na natin ng cover. Tapos, para mas maganda, maglagay naman natin ng sequence. Oo, lagyan natin ng designs. Saka gamitin din natin tong glitter glue. Sige. Ayan, tapos na yung mga birthday cards na ginawa natin. Ang ganda. Oo nga, kaso nga lang wala pa tayong message. Ate Rose, Ate Jiang, naisip na po ako, ilalagay natin. Galing po ito sa Biblia. Oo nga, maganda yun. Ano namang naisip mong talata ilalagay natin dito? Yung pong nakasulat doon sa awit na benta 12. Sige, ano ba nakasulat doon? Yung pong, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan, upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Yan sulat ko na yung talatang sinabi mo. O ayan ate, may pangregalo na po kayo sa kaibigan nyo. At syempre, natuto din po ako. Oo nga sana magustuhan niya itong ginawa natin para sa kanya. Basta ginawa ang isang bagay na may pag-ibig, tsak na magugustuhan niyo yun. Dahil ang pag-ibig ay isang napakabisang sangkap sa ating paggawa para maging successful tayo. Kaya tingnan nyo, mula sa mga patapon ng bagay, nakagawa pa tayo ng papakinabangan natin. Pati palang ginagawa niyo dito sa Kids Craft nasa Biblia. Correct ka dyan, ate. Katunayan, yan ay mababasa din natin sa unang Korinto 16:14. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Galing niyo talaga. May natutunan ako sa araw na ito. At sana kayo din. O paano kailangan namin paalam para maibigay na rin namin yung ireregalo namin si Ate Dayan. Salamat sa iyo, Ate Jiang, ha? At salamat din sa mga kids na laging sumusubaybay dito lang sa Kids Craft!
Kuya Eric, naisip ko lang. Yung palang ginagawa natin sa Kids Craft ay malaki ang nagagawa sa kalinisan ng kapaligiran. Oo nga, Kuya Eric, at may napupulot pa po tayong karunungan. O sige mga kids, sa papaanong paraan ba ito nakakatulong? At ano ba ang karunungang nakapaloob doon? Lalim nun ha? Kasi po, yung mga kalat-kalat natin, sa halip na itapon, ay pwede pa pala mapakinabangan. At isa pa, makakabuo ka ng palibagong kagamitan sa pamamagitan ng pag-recycle na di na kailangan gumastos pa ng malaki. Nakatulong na sa kalikasan, nakinabang ka pa. Pwede ka pang kumita. Aba, tama si Reggie ha. Pwede natin pagkakitaan ang mga abubot natin sa bahay. Paano? Mga lumang dyaryo, mga papel na gamit na, mga plastic na dating lalagyan, mga bote, bakal. Pwede nating ibenta ang mga to. Ha? Eh di, tama po pala na may pera sa basura. Oo, tama yon. Huwag tayong basta tapon lang ng tapon. Maiging tipunin natin ang mga ito, pagsamasamahin at ating ipagbili. Maaari rin itong pandagdag sa mga pangangailangan natin sa school. Tama kayo kids, pero ang pinakamahalagang dapat nating makita dito ay ang malaking nagagawa nito sa atin, pati na sa ating kapwa-tao. At alam niyo ba na may magandang sinasabi ang Biblia tungkol dito? Ito ay mababasa natin sa Santiago 3:17. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Kaya kapag may diwa tayo ng kalinisan, ibig sabihin, sa Diyos tayo. Kaya dapat na maging motto natin ay, cleanliness is godliness. Paano mga kids? At Rosel, Kuya Charles, kailangan natin magpaalam dahil di natin namamalayan tapos na pala ang kalahating oras ng ating pag-aaral. O mga kids, sana lagi natin tandaan ang mga pinag-aaralan natin dito. Dahil ito rin ay para sa ating kapakinabangan. At nadaragdagan pa ang kaalamang pang-espiritual. At yun ang pinakamahalaga sa lahat, na sa murang edad nyo ay mamulat kayo sa mga bagay na yan. Bueno, kung loloobin ng Diyos, magsama-sama tayo sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng Biblia. Hanggang dyan na po muna ang ating napag-usapan sa araw na ito. Kaya't lagi nating tatandaan, ang sa Diyos ay malinis sa loob at labas ng kanyang pagkatao. Kaya't huwag nating hayaan na ito'y madungisan. Kung labi ng Diyos, magkita-kita ulit tayo mula Lunes hanggang Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, dito pa rin sa inyong kasangbahay sa UNTV, ang nag-iisang programang pambata na tumutuklas ng mga karunungan sa Biblia, ang Kawan ng Cordero!